So, isang sikat na congressman ngayon, mga sangkay, ang nagsalita na. Itong si Toby Tiangco patungkol po kay Pangulong Bongbong Marcos. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog. At ito, pag-usapan po natin mga sangkay itong malaking pasabog nitong si Toby Tiangco. Nagsalita na po tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba? Si BBM nga ba ay may kinalaman dito mga sangkay sa problema ng korupsyon? Alam nyo guys, napakadaling intindihin lamang po niyan. Kung may kinalaman siya o wala mga sangkay. Mamaya pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, ayan, tayo po ay 1.56 million subscribers na. Kaya naman kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon nga mga sangkay, eto, tingnan po natin. Itong si Toby Tiangco ay may mga pasabog patungkol kay PBBM. Ito yung sagot. Isang clip ng sagot ni Toby Tiangco mga sangkay sa bilyonaryo. Panoorin natin. In one of our meetings last week, he told me na mas mataas pa, mas madami pang drugs na nahuli ngayon kaysa nung panahon nung Tokhang. Isa sa pasabog niya, mas marami pa daw pong mga pulburon ang nasa kote sa panahon ni PBBM kaysa sa past administrations, which is, mga sangkay, totoo. Mas marami pa po kahit tingnan nyo po sa data, hindi po nangalahati ang mga nasa kote, no? Nila PBBM kaysa sa panahon po nila Tatay Digong. Ewan ko kung bakit ganun mga sangkay. Kayo ba? Ano ba ang inyong opinion tungkol doon? Pero yun po yung nasa data mga sangkay, hindi po yan joke. Talagang totoo po yan. Were there any surprises in yesterday's rally, proclamation rally? Wala naman. Wala. Wala Kahit naman. po yung pananalita ni Pangulo, hindi po kayo nagulat? Hindi naman. He stated facts naman there. Wala naman siyang sinabi na hindi factual doon. Pero matapang, sir. Matapang naman talaga si Presidente. Ang pasensyoso lang. Sir, diba? Hindi kayo Oo nga, no. Pansin ko rin yung kay BBM eh. Grabe magpasensya. Alam nyo yung bago humantong mga sangkay itong si PRRD na mabit-bit papuntang ICC. Mga sangkay, grabe muna yung mga batikos kay PBBM. As in, sobrang lala. Pero may narinig ba tayo kay Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga Duterte? Wala mga sangkay. Kahit nga ngayon, wala pa tayong naririnig na bumabanat si BBM. 'Di ba? Alam niyo kung andito ngayon si Tatay Digong, naku, uulan lagi ng batikos kay BBM. 'Di ba? Mga sangkay? nagulat dun sa mga binitawan niyang salita? No. Really? No. Did you write his No, speech? I wasn't part of it. Okay. I wasn't part of it. So it was really a surprise. Hindi naman. Because those are issues naman na talagang... I mean, it's a surprise for you kung ano yung sasabihin niya is what Yeah. Hindi ko alam in advance. Pero yung mga issues naman na sinabi niya doon are real issues that define each camp, di ba? Parang sila, they're more friendly to China, di ba? Openly naman yon. Kami naman talaga, yung stand natin na yung Hague ruling, dapat manaig, yun naman talaga ang stand ng namin. So those are issues na very clear naman. Yung war on drugs naman, ang sinasabi naman ni Presidente ay bloodless war on drugs. Sila naman, ang gusto talaga nilang style ay yung Tokhang. So wala naman talagang pagkakaiba doon at wala namang hindi totoo doon sa sinabi ni Presidente. No? In fact, in one of our meetings last week, he told me na mas mataas pa, mas madami pang drugs na nahuli ngayon kaysa fact. Okay, mga sangkay. So, yun yung isiniwalat ni Toby Tiangco. At ang pinakabago ay ito, mga sangkay. Ito yung pinakabago. Kasi, iniuugnay nitong mga DDS, si PBBM, na may kinalaman daw po, mga sangkay, dito sa korupsyon sa ating pamahalaan na ginawa po ng DPWH at na marami pa pong mga opisyal ng ating gobyerno. Guys, alam nyo, napakadali lamang pong intindihin yan eh. Common sense. Kung may kinalaman si BBM, magsasalita ba siya? Kung may kinalaman ba si BBM, sasabihin ba niya yun sa SONA? Kung may kinalaman si BBM, gagawa pa ba siya ng website
para lang maging transparent ang lahat ng mga project at madaling matukoy yung mga ghost project? Kung corrupt si BBM, sa tingin nyo maglalabas po siya ng listahan ng mga kontratista na dumali sa kaban ng bayan? Kung corrupt si BBM, magpapaimbestiga ba si BBM sa DPWH? Ipapatanggal ba niya yung sekretary ng DPWH at ilan pa o marami mga miyembro ng DPWH? Kung si BBM ang nagnakaw ng pera ng bayan, sa tingin nyo may malalim na investigation ngayon? May ICI ba? Sa tingin nyo mga sangkay, mauungkat yung mga malalaking buwaya? Ngayon, kagaya po nila Zaldico? Hindi, guys. Common sense lang ang gamitin po natin. Si BBM ang dahilan kung bakit alam po natin ngayon ang sistema ng malawakang korupsyon. Si BBM po, kasi, halimbawa na lang, ito si PRRD. Ito, kinanta niya po ito dati mga sangkay about sa korupsyon ng ating gobyerno. Patungkol po sa mga proyekto. Ito, pakinggan nyo ha. Dito, nag-expose siya. Pero ang tanong ko dito, nag-expose lang kasi ano ang ginawa? Wala pong nagawa si PRRD. Tingnan po ninyo. Tawa, mag-1 milyon. O siya ang manalo. Magbigay na sa sindikato yan. Nabanggit po mismo ni PRRD dito na sindikato nga po itong mga nagnanakaw, mga sangkay. Presidente pa po siya nun. Pero, yung tanong dito, anong naging aksyon, di ba? Wala po tayong nakita na naging aksyon kasi nga po, malalim po at napakadelikado na banggain ang sindikato sa loob ng gobyerno. Pero, si BBM po ang gumawa nun, mga sangkay. Tawa, mag-1 milyon. O siya ang manalo. Magbigay na sa sino? Chairman ng komite? Sino pa? Undersecretary? Sino pa? O yung implementation? Sino pa? O, di ba, mga sangkay? Talagang tahasan dito na sinasabi ni PRRD yung sistema ng korupsyon. Pero, mga sangkay, ang tanong, may malaliman bang investigasyon? May mga congressman bang nadawit? May mga senador bang nadawit? Wala. And we all know naman, mga sangkay, na matagal na po itong nangyayari. Pero si BBM, anong ginawa ni BBM? Gulat ka. May mga kongresista ngayon involved. Napangalanan na. May mga senador involved. Napangalanan na. Di ba? Only, mga sangkay, BBM. Tanging si BBM lamang pong gumawa nun. So ang naiwan sa 10 billion project, maging 4, 3. Bigyan mo pa yung barangay captain kasi magpirma pa. Ng national projects, di ba? Yung completion of projects. All the idiots in this government will sign. Sindikato yan. O, di ba? Ganyan yung sistema. Pero magkaiba kasi yung nag-expose ka lang kaysa sa gumawa ka ng aksyon. Actually, tama naman ginawa ni Tatay Digong dito. Nag-expose. Pero yung tanong lang kasi dito, bakit walang galaw? 'Di ba? Ibig sabihin, ganun kalalim po talaga ang ugat nitong sindikato sa loob ng gobyerno. Pero ito, mga sanggit, panoorin po natin yung pasabog ni Toby Tiangco. Itong investigation na ito. Yes. Kasi parang ang presidente hindi yata titigil. Hindi siya titigil. Naniniwala ka ba? Because wala siyang kinalaman dyan. Correct. Oo. So, At siyang Ang sabi niya, wala siyang ginalaman. naglabas naman ng listahan na yun. Yes. Siyang naglabas ng listahan na yun. Sabi ko nga, siyang nag-umpisa ng kwentong ito. Yes. So siguro, tatapusin talaga ng presidente Yes. ang kwentong ito, Yes. di ba? 'Di ba? Yan po yung pasabog ni Toby Tiangco. Wala siyang kinalaman. Siya nga yung nag-umpisa nito eh. Wala tayong alam nito. Kung walang Presidente BBM na naglabas po nito at gumawa ng aksyon. In-expose niya, naglabas po siya ng mga impormasyon, nag-inspeksyon sa mga proyekto. Ganun kasipag si BBM. Itong investigation na ito. Yes. Kasi parang ang presidente hindi yata titigil. Hindi siya titigil. Naniniwala ka ba? because wala siyang kinalaman dyan. Correct. Wala siyang kinalaman. Oo. At siyang naglabas naman ng listahan na yun. Yes. Siyang naglabas ng listahan na yun. Sabi ko, Siya ang naglabas ng listahan na yan. Mantakin nyo, mga sangkay. Ganun katapang si BBM. nga, siyang nag-umpisa ng kwentong ito. Yes. So siguro, tatapusin talaga ng presidente Yes. ang Ganda ng sinabi. Siya ang nag-umpisa sa kwentong ito. Kasi mga sangkay, sa mahabang panahon, wala po talagang naglalakas loob na presidente na banggain ng sindikato sa loob ng gobyerno. 'Di ba? Si BBM lamang po ang gumawa niyan.
Ewan ko ba saan hinugot ni BBM yung tapang niya. Eh, siguro. Dahil isang Marcos siya. At hindi siya kayang bayaran ng pera. Alright? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.